Nangangapa kami sa mga libliban ng kalabaw. Ang mga nakukuha namin doon ay hito, mga gurame, mga gano'n. Alam niya ng mga kaedad ko, alam niya ng mga lumaki sa probinsya. At noon pa lang, nagtataka na ako. Eto sa tag-araw, itong lubluban ng kalabaw na ito, sa tag-araw ay tuyong-tuyo. Pero kapag natubigan, bakit nagkakaroon ng isda? Bakit nagkakaroon ng buhay dito sa napakaruming lubluban ng kalabaw? Ay, wala naman naglalagay ng similya ng kung ano-ano doon. Hindi ba ito isang tanda ng himala? Hindi ba ito isang tanda ng pagpapala ng Panginoon? Umalis si Jesus pag Galilea. Nagpatotoo nga si Jesus na hindi pinararangalan ang isang propeta sa sariling bayan. Gayunpaman, pagdating niya sa Galilea, tinanggap siya ng mga Galileo dahil nasaksihan nila ang lahat ng ginawa niya sa piyesta sa Jerusalem. Naroon nga mismo sila sa piyesta. Pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. At nangyari na ang anak na lalaki ng isang opisyal ng hari ay may sakit sa Kapernaum. Nang marinig niya na dumating sa Galilea si Jesus mula sa Judea, pinuntahan niya siya at ipinakiusap na lumusong siya at pagalingin ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Kaya sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo maniniwala." Sinabi naman sa kanya ng opisyal, "Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang anak ko." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, buhay ang anak mo." Nanalig ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at umuwi siya. Nang palusong na siya, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing buhay ang anak niya. Inalam niya mula sa kanila kung anong oras siya gumaling at sinabi nila, "Kahapon po, nang alauna siya inibsan ng lagnat." Kaya nalaman ng ama na ito ang oras ng sabihin ni Jesus, buhay ang anak mo. At naniwala siya pati ang buo niyang sambahayan. Ginawa ni Jesus ang ikalawang tandang ito pagdating niya sa Galilea mula sa Judea. Isang mabiyaya at puno ng pagpapatawad na umaga po nawa ang sumaating lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. At ang maririnig po natin sa ating banal na ebanghelyo ay yung pagpapagaling ni Jesus. Ang bisa ng kapangyarihan ni Jesus kahit hindi na niya pinuntahan yung may sakit na anak ng isang pinuno. Narinig po natin sa ebanghelyo ngayon yung hinanakit ni Jesus. Sinabi ng ating Panginoon doon sa pinuno ng pamahalaan, kayo ay hindi mananampalataya hanggat hindi nakakakita ng tanda ng kababalaghan ng mga kakaibang pangyayari. Andun yung pagtatampo ng Panginoon dito sa mga taong ito na hindi nananampalataya, bagkus hinahanapan siya ng mga tanda. At ito ang isinagot ng lalaki. Hindi siya nagreklamo na hindi naman po ako yun iba naman po ako Hindi ganun ang kanyang sinagot. Tayo na po. Sabi niya, tayo na po, buong pagkababaang loob pa rin siya, tayo na po, at baka hindi na nating abutang buhay ang aking anak. Mga kapatid, andun yung pagpapakumbaba at paniniwala nitong pinuno ng pamahalaan na ito na gagaling yung kanyang anak, basta mapuntahan lang ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, hindi na siya pumunta, hindi na siya sumama, na dinig natin na hindi mamamatay ang iyong anak, umuwi ka na. At umuwi na nga yung pinuno ng pamahalaan at ang kanyang mga tauhan ay sumalubong sa kanya na ang inyo pong anak ay nabuhay. At tinanong ng pinuno ng pamahalaan, ng ama, tinanong kung anong oras gumaling, anong oras na wala yung lagnat. At sinabi nila ng mga alauna ng hapon. Nung oras na yun, noon niya kausap ang ating Panginoon Kristo. Hindi lang ganun kahiwaga at kalakas ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito po ay mapapatunayan natin hanggang sa kasalukuyan. Kung noon, humahanga na tayo na hindi na pumunta sa Jesus, gumana ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling kahit nasa malayo. Pero ngayon, gumagana kahit yung mga pangyayaring yon noong nakaraan pa, ay gumagana pa rin ngayon sa kasalukuyan.
Ito po ay isang patunay na ang ating Panginoon ay noon, ngayon at hanggang sa kinabukasan. Omnipresent, omnipotent, yun po ang Panginoon nating Diyos. At talaga namang ako po ay batang 80s o mid-90s, mga ganun yung aking kalikutan ng pagkabata. Lagi po ang laruan ko po noon, ang pinaglalaruan po namin noon ay sa mga nyugan, sa bayabasan, at madalas ay pagkagaling sa school, nangangapa kami sa mga libliban ng kalabaw. Ang mga nakukuha namin doon ay hito, mga gurami, mga ganun. Alam niya ng mga kaedad ko, alam niya ng mga lumaki sa probinsya. At noon pa lang, nagtataka na ako. Eto sa tag-araw, itong lubluban ng kalabaw na ito, sa tag-araw ay tuyong-tuyo. Pero kapag natubigan, bakit nagkakaroon ng isda? Bakit nagkakaroon ng buhay dito sa napakaruming lubluban ng kalabaw? Ay, wala naman naglalagay ng similya ng kung ano-ano doon. Hindi ba ito isang tanda ng himala? Hindi ba ito isang tanda ng pagpapala ng Panginoon na dapat nating nakikita? Hindi lang yon. Ang isang malaking pruweba at nakatulong sa aking pananampalataya ay yung kapangyarihan ng Panginoon na kahit sa telebisyon. Ang magpapatunay po dito ay ang aking college friend na si Alan Putistadis, na kasama ko ngayon bilang acolyte. Ang mga nakaraang panahon, nagkasakit yung kanyang asawa sa panganganak. Ang tawag ng doktor ay postpartum depression. At dinala ito sa Kalapan. Nung nasa Kalapan na, syempre alam naman natin ang gastos, ang lahat-lahat. Tapos makikita mo parang hindi nagbabago yung pasyente. Pero yun yung panahon na dumating yata dito ang Santo Papa. Parang dumalaw ang Santo Papa. Si Alan, ayon sa kanyang kwento, ay talagang buong puso nanikluhod at humawak sa telebisyon, humihingi ng tulong sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Santo Papa na sana'y gumaling si Tima, ang aming kaibigan na may sakit ng pasyente noon. Pero talagang ramdam niya, ayon sa kanyang kwento, ramdam niya yung pagpapagaling at yung bilis nung galing. Yung bilis nung pag-recover ni Tima. Hanggang sa nakabalik na ulit si Tima. Kung hindi ako nagkakamali, nakabalik siya sa pagtuturo. Nagturo ulit siya, teacher po kasi yung asawa niya. Tapos, after nung magturo, nag-iba sila ng business. At nag-resign na siya tuluyan sa pagtuturo at tumutok na sila sa negosyo. Through television, gumagana ang kapangyarihan ng Diyos. Gumaling si Tima. Although may mga instruments na ginagamit, yung katulad ng gamot, yung mga doktor na mga instrumentong na naglapat ng lunas, pero isa ang sigurado, ang Panginoon Diyos, ang dakilang manggagamot na siyang laging nagpapagaling. Siya noon, nagpagaling dito sa anak ng pinuno ng lipunan o pinuno na namumuno sa lipunan, at siya hanggang ngayon ang nagpapagaling sa atin. Humingi lamang tayo ng tulong sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba. Humingi ng tawad kung tayo nagkasala para tayo may karapat-dapat na lumapit sa Panginoon upang humingi ng ating pangangailangan. Napakakapal naman ang mukha natin kung nasa state of sin tayo, lalapit tayo sa Panginoon. Siyempre, unang-unang gawin natin, humingi muna tayo ng tawad. Lagi naman tayo, lalo ako lagi naman ako nasa state of sin. Pero kapag bago ako gumawa ng mga gawaing pangkabanalan o mga pagmimisyon, ay humihingi muna ako ng kapatawaran na sana'y maging karapat-dapat ako at patuloy niyang gagamitin sa mga misyon. Sa kabila ng aking mga kahinaan, sa kabila ng aking mga kasalanan, nawa ay patuloy niya akong gamitin at nawa ay maging kalugod-lugod yung aking ginagawang pagmimisyon. Hindi ito pasikatan. Sabi nga ni Father Dave, kung gusto mong magpasikat, hindi simbahan ang iyong dapat puntahan. Dito sa simbahan kung saan ka tinatawag. Halimbawa, magaling kang kumanta o magaling ka sa instruments, sa choir ka tinatawag. So, halimbawa, magaling ka sa mga, mahilig ka maglinis-linis, o ikaw ay babae, doon ka sa mother butler, o kaya doon sa, kung saan linya ka. Ang simbahan ay tumatawag sa atin sa paglilingkod, hindi para tayo sumikat. Kung gusto mo sumikat doon sa Pilipinas Got Talent. So, life is beautiful. Makita po nawa natin ang mga munting pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Hindi na natin dapat paghanapan siya ng kung ano pa mang kantanda
kusa itong dumarating sa atin. God bless us all. Matagal